Guys, welcome to my channel. Somebody requested me to discuss about the differences between a naturally aspirated engine and a turbocharged engine. So I'll try to make a comparison between the two, no? As much as possible, I'll make it into more layman's term para mas maintindihan ng ating mga tagapakapanood. Halika, samahan niyo ako. Okay, first, i-discuss natin muna yung yung principle ng dalawang setup, Una, yung naturally aspirated engine, and then I'll discuss later yung turbocharged engine. So, ano ba yung naturally aspirated engine? Ibig sabihin nun, ito yung normal na engine natin, no? Na you take the intake from the atmospheric pressure. So, humihigop siya ng hangin. So, tapos, dinadala nyo doon sa combustion chamber. And then, nagbaburn yung gasoline or diesel fuel para magkaroon ng, power. So, ibig sabihin, wala siyang foreign intervention kasi nga naturally aspirated. You suck the air from the atmosphere and then you compress it to produce combustion. So yun yung mga naturally aspirated engine. Okay? Now, yung turbocharged engine, ito naman yung meron kang intervention. Ibig sabihin, yung naturally aspirated engine, nilagyan mo ngayon ng turbocharger, which is actually an external device attached to the engine, no? Yung turbocharger, nagpo-force siya ng air at a higher pressure. So ang iba, ang tawag nila dito ay forced induction, no? So they introduce extra pressure doon sa combustion chamber to create higher power or higher horsepower at torque ratings. So yun ang pagkakaiba nung dalawa. Now, okay, discuss naman natin ano ba yung principle uli ng naturally aspirated, ano yung kanyang advantages, ano rin yung kanyang disadvantages, which I'll discuss later. Yung advantage ng naturally aspirated engine is yung kanyang linear power delivery. Ibig kong sabihin, wala siyang abnormality, dire-diretso yung power, no? For example, pag linianan mo yung silinyador, mag-o-open yung intake valves, yung throttle valve ng mas malaki, no? Magsasak yun ng mas maraming hangin, which means magkakaroon ngayon ng opportunity yung fuel na mag-inject ng mas maraming fuel. So lalakas yung power rating ng makina. So linear yung power delivery niya. Pag nag-press ka ng accelerator, dire-diretso, wala siyang lag, no? Ngayon, yung turbocharged engine naman, as I said before, nagpo-force siya ng additional pressure using a turbocharger, Then let's discuss ano ba yung principle ng turbocharger. Well, yung turbocharger, sinabi ko kanina, yun yung external device na nakakabit, no? Kinakabit yan sa engine. Tapos, meron siyang power. Ang pinaka-power niya, yung exhaust gas na galing sa makina. Ano ba yung exhaust gas? Exhaust gas, yun yung yung lumalabas sa tambucho, yung mga burned fuel, di ba? Lumalabas sa tambucho, yun yung usok, So, ang ginagawa, nire-recirculate yung, kinukuha ngayon yung exhaust gas to power yung turbina. So, yung portion nun, kinukuha, yung natitira, nilalabas doon sa ating tambucho. So yung exhaust gas na yon, siyempre mainit yun, no? Yun ang tumatama dito sa blade. Kasi yung turbocharger merong blade yan, parang ganyan, makita nyo sa picture yan, meron siyang blade. Pag tumama yung hot exhaust gas, umiikot yun. Ngayon, pag ikot yun, meron siyang nakakabit na parang maliit na compressor, no? Yung compressor na ngayon yun, magpapump ng compressed air doon sa engine to increase the power, no? Magkakaroon ka ng power boost. So pag pumasok yun sa engine, Siyempre, pag alam natin, pag mataas yung pressure,
mas malakas yung power delivery kasi you can inject more fuel, lalakas yung power without actually increasing the size of the engine. So yan ang principle ng turbocharger. Okay, discuss naman natin yung advantages ng turbocharged engine. Ang unang-unang advantage ng turbocharged engine is yung power delivery. You increase the power and torque, no? That's one. You increase the horsepower kasi you operate at a higher pressure. So, mas maganda yung power delivery niya. Second, yung maliit na makina na halimbawa 1.5 liter lang, i-compare mo yan sa 2.4 liter. At a smaller displacement, you can increase the power equivalent to that 2.4 liter kahit 1.5 liters ka lang. So ibig sabihin, mas nakatipid ka kasi small engine ka lang, i-boost mo to a bigger power rating. So yan ang main advantage ng turbocharger. But then again, yung turbocharger, meron ding disadvantages, no? Ano ba yung disadvantages ng turbocharger? Number one, yung turbo lag na sinasabi. Ano ba yung turbo lag? Yung turbo lag kasi yung yung turbocharger, hindi siya nakapagbibigay agad ng boost at certain RPM, no? For example, if you're coming from idle, naka-stop ka, no? Pag-start ka, pag pinress mo accelerator, siyempre, pagka nasa idle ka pa, mababa pa yung exhaust gas mo kasi wala ka pang kinocombustion eh. Nasa 500 o 700 RPM ka lang halimbawa. So ibig sabihin, yung turbocharger mo hindi pa siya gagana, no? Kaya normally, ang turbocharger gumagana yan sa mga 2000 RPM. So from start, nagkakaroon ka ng turbo lag, no? Kasi nga, ibig sabihin ng turbo lag, pag pinress mo yung accelerator, merong 1 or 2 second delay before talagang mag-accelerate. Pero once na nagkaroon ng power boost using the turbocharger, gumana yung turbocharger, bibilis na yung acceleration, parang nag-jerk siya, mabilis kasi yung power nga ng turbocharger. So yan ang isa sa disadvantage ng turbocharger, yung turbo lag niya, no? So hindi linear yung kanyang power delivery. Kasi nga as I said before, meron siyang may lag siya talaga, no? Now, magtatanong ka ngayon, ano naman ang dapat gawin para mawala yung turbo lag? So ang ginagawa ng iba, naglalagay sila ng tinatawag na dalawang turbo. Di ba nakikita nyo yung parang sinasabi nila yung bi-turbo, dalawang turbo yun, no? Ang ginagamit para ma-eliminate yung lag. So yung isa, yung mas maliit na turbocharger, gumagana yun at lower RPM. Tapos pag nag-increase na yung RPM, gagamitin na niya ngayon yung mas malaking turbocharger. So parang ang principle, nagtutulungan yung dalawang turbocharger. Kaya ang tawag doon yung bi-turbo or twin turbo. Ang isa pa sa mga ginagawa ng mga manufacturers, binavariable na yung speed ng turbo, no? Kaya meron tayong tinatawag na VGT, yung variable geometry turbo, no? Ibig sabihin, binavariable na yung speed ng turbo to compensate doon sa demand ng engine. So hindi yung fix yung kanyang RPM. So yan ang mga ginagawa ng ng mga manufacturers. Okay, punta naman tayo sa sa naturally aspirated engine. Ano naman ang advantage ng naturally aspirated engine? Unang-una, sinabi ko na kanina, yung kanyang linear power delivery, So pag open mo ng pag press mo ng accelerator, dire-diretso talaga yung yung power delivery niya, pag bukas ng throttle valve, dire-diretso yung power proportionate do sa opening ng iyong na intake system, So ang kagandahan ng is linear. Aside from that, maganda rin yung yung tunog nung naturally aspirated engine. Kaya mapapansin nyo, even yung sa mga supercars
Like for example, yung Ferrari, Lamborghini, Audi, they still use yung naturally aspirated engine. Kasi makita mo, di ba, ang tunog, yung parang tunog yung pinabayaran mo doon. Aside from the power, you enjoy the sound. Kasi nga linear, dire-diretso, wala siyang intervention. So yun ang yun ang naturally aspirated engine. Ano naman disadvantage ng naturally aspirated? So, ang naturally aspirated, if you need a bigger power, mas kakailanganin mo mas malaking engine. Ibig sabihin, halimbawa, kailangan mo ng certain horsepower, malaking displacement na kailangan mo. So lalaki yung makina. So magiging heavy. So mas matakaw sa gas, di ba? Kapag mas malaki na. Unlike yung sa turbocharge, yung maliit, pwede mong palakihin ang power rating. But again, yung naturally aspirated, simple siya to operate, no? Less moving parts. So yung maintenance niya is simpler than a turbocharged engine. Ang turbocharged engine kasi, syempre marami siyang moving parts, no? So meron ka mga hoses, mga vacuum hose. So mas marami siyang moving parts. So mas mahal siya pag nasira. And you will need also more space doon sa engine. Kasi kailangan mo ding magkabit nung ibang gadget. For example, kailangan mo ng intercooler. Ano ba yung intercooler? Yung intercooler parang radiator yun, nakakabit sa harap, Ang purpose ng intercooler is to regulate yung temperature ng compressed air na papasok doon sa intake manifold. Kasi alam nyo, yung turbocharger, it creates a lot of heat, no? Kasi ito operates at very high temperature. So kailangan ma-regulate niya yon. Kasi pagka wala kang intercooler, masyadong mag-iinit yung makina, minsan magkakaroon ng problem yung makina mo, mag-overheat ka, yung ibang mga components matutunaw. So kailangan mo ng intercooler. So yan ang mga disadvantage ng turbocharger. So another question is, pwede ka bang magkabit ng turbocharger sa natural aspirated engine ng basta-basta na lang? The answer is actually you can, but then there's a big risk na magkakaproblema ang makina mo in the future kung hindi siya match, no? Kasi yung mga turbocharger dapat kinakabit yan sa kasa kasi computed na yan ng manufacturer na, for example, yung internals ng engine can withstand yung boost na gagawin ng turbocharger. You can put a turbocharger, syempre, pero siguro hindi rin magtatagal kung hindi ka match, no? Baka operate sa very high temperature, masisira yung yung makina mo pagka hindi siya ka-match. So kailangan maingat din. Hindi siya yung talagang plug and play na basta kakabitan mo ng turbocharger. Kailangan pinag-aralan mo din yung yung makina, yung characteristics. Yung power na kaya niyang i-absorb. So, yan ang ng turbocharger. Alam niyo din, just to share with you, yung turbocharger nga pala, it operates at a very high RPM, Normally mga 30 times ng RPM ng normal engine. For example, a diesel engine operates about 5,000 RPM. Yung turbocharger can operate at 150,000 or to 200,000 RPM. So you can just imagine yung bilis ng ikot niya, So dapat maingat ka rin doon sa paggamit ng turbocharger. Kasi pag nasira yan, malaki ang magagastos. Halimbawa, nagkaroon na ng leak sa mga hoses, mag-overspin yung turbocharger, masisira. So kaya 'di ba yung iba na babasa nyo, yung iba naglalagay pa ng turbo timer. Kasi nga advisable na if you drive at a high speed, siyempre yung turbocharger tumatakbo ng mabilis, So nakikreate ng a lot of heat. So pag malapit ka na siguro, chill ride ka lang para yung turbocharger mag-cool down, So siguro you let it idle for about 60 seconds bago mo patayin para yung langis maka-circulate doon sa turbocharger. So ano pa ba? Well, ang
Next question is, which is better? The turbocharger or naturally aspirated engine? There is no right or wrong answer actually. Kasi both of them are good. So depende na lang kung saan mo siya gagamitin, Kasi yung turbocharge siya, kahit na turbocharge siya, pagka inabuso mo, palagi kang kaskasero, takbo mo, kung pwede nga masira din kaagad, Ganun din sa naturally aspirated engine. So both of them are good, So there are manufacturers na talagang they're still insisting on naturally aspirated. One of them is yung Mazda, Although meron silang mga turbocharged engine, hindi rin nila ina-abandon yung naturally aspirated. Kaya meron nga sila nung tinatawag na naturally yung Sky Active engine nila So yung Sky Active engine parang kino-compare na yung boost with a higher compression ratio to boost the power, which is comparable sa objective ng turbocharger. Isa pa pala, pagka yung turbocharged engine, of course ang main advantage talaga nun, you can increase the power of a smaller engine na equivalent sa bigger displacement engine. So kaya lang normally, di ba, smaller engine gusto mong palakasin yung horsepower. Minsan pag nasobrahan ka naman, nasobrahan pagka turbo boost mo, you're extracting too much from a small engine, ang tendency masira yung makina kaagad kasi you're stressing it or stretching it too much, So dapat may limitation din yung turbo boost na dapat mong ilagay, kasi yung power delivery dapat magmamatch din doon. Mayroon ding limit yung displacement na kaya niyang i-accommodate, So yan, isa sa mga insights ko sa mga turbocharging. By the way nga pala, yung bagong Nissan Terra, yung 2022 lumabas na, at ilolons na sa Philippines. Ay, nandito na yung stock Daan nga tayo dito sa sa Nissan dito sa Port Bonifacio. Tingnan natin. So kasi meron akong Nissan Terra before, so alam ko yung mga characteristics niya. So in my next vlog, gusto kong i-vlog ito magpapaalam na ako dito sa Nissan. Check natin kung ano yung difference ng bago. Tingnan natin kung nandito na yung stock. Ayun, mukhang nandito na nga yung may takip na yun na red. Wow, nice. Hopefully ayaw pa nilang pabuksan yan siguro, Parang sabay-sabay siguro nilang papabuksan yan. But actually marami siyang improvements na based doon sa dating model ng Nissan. And I would like to discuss that kasi mas makaka-interact ako kasi alam ko talaga yung operation niya because I have that car for about 2.5 years. So yeah, excited na ako for that. I think mga September pa yata siya magsisimula ng official launching, pero tumatanggap na sila ng mga reservation sa mga interested. Okay, closing tayo, I hope I have given you some insights about the turbocharged engine and naturally aspirated engine. So, na-discuss ko na yung mga differences and I hope nakatulong sa inyo kahit papaano. Sige. If you have other topics that you want to discuss na kaya ko, then comment down below. Sige. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!